Nasa punto ako ngayon ng buhay ko na nagpapasalamat ako ngayon sa eggplant. Gawa nga ng once a week daw akong magluto hanggat ako hindi sinasabihan. Uy, di ba? Dati kasi nahihirapan ako mag-isip ng mga side dishes kasi once a week lang ako nagmamarket. Pero ngayon medyo nabawasan na yung stress. Iba-ibang putahe lang po ang ginagawa ko. So meron ako ditong cuttlefish paste. Ito po yung may timpla na po mga auntie. Kadalasan po nakikita to sa mga seafood sections, yung mga nagtatanong sa supermarket o kaya sa wet market. Pero yung ganitong brand sa Hong Kong TV Mall po in-order ni Lola, dinideliver na lang po sa bahay. Lalagyan ko lamang po siya ng coriander at saka yung spring onion. Sa coriander po, yung tangkay lang po ang ginamit ko kasi po parang messy na po kung ilalagay ko pa yung dahon. Mas malasa naman po yung tangkay. And then i-mix ko lamang po siya ng ganyan. Dito naman po sa ating eggplant, i-slice ko lamang po siya ng ganyan. Gusto ko po yung iipitin ko po siya, pero once na individual po yung slice ninyo, lagyan nyo ng cornstarch yung slice ng eggplant po ninyo nang sa ganun po kakapit po yung ating cuttlefish paste. After ko siyang ma-slice, ipapalaman ko lamang po siya ng ganyan. Bahala na po kayo kung paano nyo yan i-divide. Hindi ko na din po binabad sa asin o kaya vinegar po itong eggplant po natin. Aside sa cuttlefish paste, kung gusto nyo ng medyo budget friendly, pwede dito yung fish na minced din o kaya pork. Pwede din ang shrimp. Nag-prepare din ako dito ng butter mixture, isang egg, konting tubig lang po ito, tsaka cornstarch. Mix lang ng mabuti hanggang ma-achieve natin yung ganitong consistency. Para sa akin kasi, napakalungkot tingnan yung eggplant kapag wala siyang coating na ganito. And at least, hindi po tayo magastos sa oil para hindi sipsipin ng eggplant yung oil natin. Sana lang naintindihan nyo yung malungkot na eggplant. And then bago natin po siya i-fry, isawsaw lang po natin siya ng ganyan. And then fry lang natin siya over low to medium heat. Huwag yung mahinang-mahina naman po mga auntie, baliktarin lang po kung kinakailangan. Kasi po pagka mahina po yung apoy, hindi po crunchy yung egg na nakakoat sa eggplant natin. Parang sagi lang po yung texture pagka ganon. At ito mga auntie, madali lang pong maluto. Compare mo siya sa minced pork. Pagkatapos po niya, nilagay ko lamang po siya sa wire rack para tutulo po yung excess oil. At yung sauce namin po, ito lamang po kaya hindi ko na tinimplahan kanina yung ating eggplant. Done and serve. Follow for more.